unstable government will be. Gagarin to eh, no? Huwag ganyan, boss! Boss, huwag ganyan, umano ka sa camera, boss eh. Boss! Boss, huwag ganyan, boss! Huwag ganyan, huwag sa mukha mo. Respeto, boss! Mr. President, you owe it the people. Kung paliwanag ka, huwag kang magtago sa mga spokesperson mo Patay ka. na nagpapalusot lang. Four, Mr. Speaker, kanina narinig ko yung katapusan ng speech ng ating kasamahan, si Congressman Erice, when he mentioned yung mga spokesperson ay nagpapalusot lang. Can he expound on the specifics of this crucial allegation? Mr. Speaker, distinguished colleague, kita naman natin yung mga sagot spokesperson de Castro. Patay ka. Kung naririnig po siya, kuminsan po, parang na-imagine ko, pag galit na galit sa akin yung asawa ko, ayaw ko na marinig. Pucha, pati sila naririndi sa'yo, Yusek. Pucha talaga, iba ka. Para kang pinadala from hell. Kahit wala pang existential status yung hell. Parang pinadala ka from the future. From hell. Kat, bukod sa acerbic, ililigaw po at instead na magkaroon ng clarity sa mga tanong, ay binabalik lang po sa ibang mga issue. Yeah, Kaya tama. sa tingin ko Mr. po, Speaker, can we categorically ask the Honorable Erice what specific statement of the spokesperson is he referring to and is alleging to as palusot? well, for example, the 100 billion in insertions, dapat sagutin po yun. Hindi pwedeng sabihin na baliwala yun. Tama. Tama. Yun nga, isang arin yun. Sagutin niyo yun. Ano yun? Yung 100 billion insertions, dapat po sagutin. Kasi po nakita ko yung listahan nun. For example, doon sa 100 billion in insertions, merong 1 billion for Philippine Coconut Authority. Sa listahan ni Congressman Saldico. Wala namang problema doon. Kung nagbago ang isip ng Pangulo at kailangan niya maglagay sa Philippine Coconut Authority, wala namang masama doon. Basta hindi ghost project. Kung tayo na nga sa Kongreso, nakakapag-palit tayo nakakapag-insert tayo, nakakapag-divert tayo, yung Pangulo pa kaya, budget niya yun, yung hindi pwede magpalit. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang sinasabi po ba ng ating kagalang-galang na kongresista ay yung mga ipinapasok na line item during the bicameral conference committee or the Committee on Appropriations of both houses are recommendations from the President? Yes. Yes. Mr. And he can Speaker, change his mind anytime. and may you reiterate, pasensya na po, medyo hindi po klaro yung last statement. You can check the... Yes, for example, as I have said earlier, Mr. Speaker, kung nagbago ang isip, because ang budget ko ginagawa natin ang Executive Department January pa lang. So, bago po dumating sa atin yan, 8 months, 9 months, bago po yung approval, almost 9 months. Maraming mga exigency ang serbisyo na pwedeng magbago ang isip ng Pangulo, na pwedeng siya mismo ang magrekomenda ng pagbabago ng budget. And Ang wala ibig pong masama sabihin- dyan. At for example nga, binibigyan ko na kayo ng specific example, at madaling malaman yan kung Pangulo nga o hindi ang nagpabago niyan. Patawag lang natin yung administrator ng Philippine Coconut Authority, tanong natin saan galing yung 1 billion na insertion. Hindi po ba Nalaman natin ang nararapat, katotohanan. hindi po ba nararapat, Mr. Speaker, distinguished colleagues, na ang dapat nating tanungin ay ang miyembro ng Bicameral Conference Committee dahil ito naman ang... Huling-huli ka, gagarin! Yan na yan mismo yung sinabi ko. Yan nga yung mismo yung reason kung bakit dyan pinadaan. Kasi nga, para ang ending is sa congressman, doon sa senator. Huling-huli, gagarin! Ang point is sino nag-utos? Sino nagsabi? Tandaan mo, si Romualdez, yung speaker nyo dyan. Si Saldico yung nagsalita. Sila mismo. Unang doon sa mga alleged insertions. Ang sa akin lang, Mr. Tama, gagarin ka talaga eh, no? Ang tanong mo kanina, ano
Ano yung specific na inaano ng spokesperson ng presidente? Si Yusek Ler Castro. Nagbigay siya ng example yung tungkol sa 100 billion. Tapos ngayon, pumunta ka sa ibang topic, di ba dapat doon natin inano? Hindi nga eh. Kasi patungkol yon sa allegation sa presidente. Tinanong mo ni specific. Yun nga, bakit hindi sinasagot? Sinasabi lang, hindi, umuwi siya dito, umuwi siya dito, umuwi siya dito. Napakalinaw nung tanong mo kanina, tapos iniiba mo na ngayon. Hindi naman sinabing hindi resisihin yung congressman, hindi resisihin yung senador. O yung sa BICAM, hindi naman sinabing ganon. Ang tanong mo kanina, anong specific? Binigyan ka ng specific, gaga, rin. Saan ka nakakita, spokesperson ng presidente? Dinidepensa ng congresswoman. Saan ka nakakita nun? Bihira yung mga pare. Bihira yun. Me, my distinguished colleague, Honorable Erice, colleagues, is orient me, my distinguished colleague, Honorable Erice. Paano po ba ang nagiging sistema ng budget process? Well, pupunta ka, nag-dive ka na sa details. Layo na ng tanong mo, gagarin. Kanina, ano specific sa spokes? Sinabi sa'yo. Ngayon, yung nasa proseso ka na. Sinabi na nga sa'yo kanina. Pwede naman siya, budget niya yan eh. Pwede naman siya mag-insert dyan. So, Po merong prosesong first reading, second reading, third reading, bicameral conference committee meetings, at nagkakaroon na nga ng final na bersyon kung saan pinipirmahan ito ng presidente bilang pagsang-ayon doon sa ginawa na ng both houses after deliberation. Tanong, Mr. so Speaker, sang-ayon siya sa ginawang mga insertion. Tama? nagbago po ba ang prosesong ito? Hindi naman yun yung point. At kailan po ito nagbago? Noong 19 Congress po, Mr. Speaker, nagbago po dahil napaka-super majority ang ating Kongreso. Alin po At ang napakamalakas specific? po. Nung nakaraan po, wala po ako, nandun po kayo. Nung nakaraang 19 Congress, naroon po, Mr. Speaker, si Congresswoman Garin. Ako po, wala na 19 Congress. Pero Safe ka. alam po natin na napakalakas po ng Committee on Appropriations Chairman noon na si Saldico. Congressman Saldico. Palagay ko po, hindi ganon, hindi mangyayari ito sa ating national budget. So ang naging problema, Mr. Speaker, ay ang naging kinatawan or head ng Committee on Appropriations. Pero May inaalay siya inutusan ng presidente. Nagbe-begging the question ka lang. Muulit ka lang. Begging the question fallacy o tinatawag ding circular reasoning. Nangyayari ito kapag ang isang argumento ay ipinapalagay na totoo ang kung ano mismo ang dapat patunayan. Example, ang issue ng confidential at intelligence funds. Politician A, hindi pwedeng may mali sa aming confidential at intelligence funds o CIF dahil aprobado ito ng Kongreso at sila lang ang may karapatang mag-audit niyan. Politician B, pero bakit natin paniniwalaan ang resulta ng audit nila? Politician A, dahil ang Kongreso at ang auditing agency ay inassume na walang mali at sila ay mapagkakatiwalaan dahil sila ang nag-aproba ng pondo sa simula pa lang. Ang argumentong ito ay umikot lang. Walang corruption dahil sa due process at ang due process ay mapagkakatiwalaan dahil wala namang corruption. Walang ebidensya, puro pahayag lang na umiikot. Ang fallacy na ito ay walang nagdadagdag ng bagong impormasyon. Inuulit lang ang ideya sa magkaibang paraan. Para maiwasan yan, laging tanungin, mayroon bang independenteng ebidensya o paulit-ulit lang ang argumento? Kaya nga malakas, 'di ba? Papuro-papuri ang presidente, malakas. O 'di ba sinasabi nga ni Saldico, inutos sa kanya ng presidente. Eh di ang tawag doon, dobling lakas. Tapos kasama niya pa si speaker, tripling lakas. Tripling timbangan. 4 dapat timbangan. Pero Mualis dapat magkapatong yung timbangan. Di ba? Sa kanila, timbang. O, timbang, kay Saldico, maliit lang. So, kailangan lang dun mga, pang mga manok. So, tapos kay PBBM, yung normal na timbangan, di ba? Kay Romualdez, dalawa dapat magkapatong na timbangan doon. Okay. Sa dalawang paa niya, doon siya nakapatong, tapos i-plus mo na lang. Di ba? Si Saldico nga, malakas doon. Tapos, yung speaker, pinsan ni PBBM. Tapos, may claim si Saldico na nag-uto si PBBM. So, ano point mo? ang proseso ng pag-approve ng budget. Is that what I'm getting? Well, may mga pagbabago po dahil Alin meron po ang naging- specific na pagbabago, Mr. Speaker? For example sa po, budget yung- process. Sa aking pagkakalam, yung small committee, hindi na po nalalaman ng mga miyembro ng kinatawan. Ah. Yung Sagot, mismo, gagarin!
inaaprubahan at pinapasa sa Senado. So Pangalawa dito sa mga pagbabago, meron pa po. sa dito Bukod sa po doon- pagbabago, Honorable Erice, nakasaad ba dito na yung presidente ay nagbibigay ng proposal during the bicameral Siyempre hindi, conference? parang tanga naman, nakakainis. Kaya nga doon pinadaan, gaga ka na, bobo ka pa. Rin! Yun nga yung point. Parang tanga. Sa inis ko sa'yo na pag-mix ko na, gaga at saka bobo rin. Gaga rin pala dapat. Nakasaad ba dito na yung presidente ay nagbibigay ng proposal during the bicameral conference committee meeting? Hindi po natin alam yan. Ah. Sila lang po nakakaalam. Tama. Kaya And this nga is po, precisely my kaya- Pag hindi alam, hindi automatic nun, is tama ka na. Porket sinabing hindi natin yan alam, dapat ang sagot doon, hindi. Doon pa lang sa sagot niya na hindi mo alam, panalo na siya. Kasi pwede pala, tanga rin. Dapat, necessary, na hindi. Wala kang laban dyan. Parang Yusek din kasi. Doon pa lang sa sagot na hindi alam, nanalo na siya. Pumayag ka na hindi alam eh. Dapat ang sagot mo, necessary, hindi pwede yun. So kung naglagay ka ng option na either or, o di pwede, dapat ang rebat mo doon para manalo ka. Impossible na makailam ang presidente. Ang tawag dyan, indirect proof. You are proving that it is impossible to happen. That's why you are right, he is wrong. Pero kapag either or, pwede mangyari parehas, nanalo na siya doon. Talo ka na doon, siya nga rin. Oo, reductio ad impossible. Reductio ad impossibile o argument to impossibility. Ang teknik na ito ay ginagamit para patunayang mali ang isang premise dahil ito ay humahantong sa isang resulta na lohikal na imposible o hindi nagpapatunay ng kahit ano. Tingnan natin ang premise, original premise. Siguradong gagamitin ng presidente ang bicameral mechanism para maglagay ng budget insertion, kaya siya ang may kasalanan. Ngayon, aatakehin natin ang argumentong iyan gamit ang reductio ad impossibile. Para mapatunayan na siguradong may kasalanan ang presidente, kailangan mong patunayan na imposibleng hindi mag-insert ang presidente gamit ang BICAM. Pero, kung ang sagot sa tanong na kaya ba niyang mag-insert ay kaya niya o hindi niya kaya, o kung tinatanong ka, did he insert? At ang sagot mo ay pwedeng oo, pwedeng hindi. Ibig sabihin, wala kang napatunayan. Ang resulta ng argumentong ito ay hindi mali o tama, kundi imposible itong maging matibay na patunay dahil ang sagot ay either or at hindi definite. Imposibleng gamitin ang argumentong iyan para isisi ang kasalanan. Dapat, ang counter mo dyan, kailangan mo i-prove na imposibleng mangyari yun. Tandaan natin ha, nagsimula tayo doon sa ina-ask mong proof. Yung kay Yusek Claire Castro, sa spokes ng Malacanang. Napunta kayo dyan, red herring. Basta talaga mga propagandistang katulad mo, alam na alam kung saan napupunta. Anong pagkakaiba sa sinabi niya? ang lumait at manggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't muddle the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasok. Mas Di ba nagtanong ka? Nagsimula yan sa tanong mo na anong specifically yung ginulo, yung palusot ng Malacanang spokes. Si Yusek Claire Castro. Doon ka nag-start, di ba? O malamang, doon niya nakaground yung sagot niya. Paano nagtutuloy si Saldi kung nga yung nagturo? Doon kayo nagsimula eh, malamang ituturo niya kasi yun nga yung issue, di ba? Nagpapalusot nga daw. Yun yung start ng question mo, gagarin. Hindi mo dinibag yung idea na posible. Dapat binira mo na kagad doon sinabi niyang I don't know. Sabihin mo sa kanya, the answer is no. It is impossible for the president na makialam. Dapat yun yung sagot mo. Hindi ka nanalo nung nagpalit ka lang ng topic at di mo dinibag yung sinabi niyang I don't know. Dapat ang sagot, you should know because it is impossible to happen. Yun dapat yung sagot mo. Kaya pala may gustong magpa-content sa akin ito eh. Gagarin ka talaga eh, no? So gusto mong paniwalaan namin yung I don't know tapos nagkataon lang. Yung I don't know na sagot. So, pwede either or, right? So, ngayon, ang sagot mo, nagkataon lang. So, i-plus mo, nagkataon, tapos, yung I don't know. Either or. Pwede makialam, pwede hindi makialam, tapos nagkataon. Pagsamahin mo yon, pinrove mo yung point niya.